was in a relationship with this woman about 20 years ago. Mercedes found out about the affair. How did she die? Nang pauwi na sila Rafael ay tinanong niya kay Jaime kung anong plano niya kila Moises at Danica at kung hanggang kailan nila ikukulong doon, na agad namang sinabi ng matanda na hanggang may pakinabang sa kanila, na kinulit pa ni Rafael kung anong plano niya kapag napaamin na niya sila, na agad namang sinabi ni Jaime na pareho sila Moises at Danica na mauuwi sa kamatayan. Nang puntahan naman nila David sila Mang Estong sa bahay nila para dukutin, ay wala ng tao doon at hindi na nila naabutan, na hindi nila alam na nasa di kalayuan ng mag-ama at kitang-kita niya ang mga ito. Agad tinawag ni David kay General Arevalo na nakatakas na sila Mang Estong, kaya nagalit ang general at naghinahal siyang may nagtimbre sa kanila kung ano ang plano nila. Agad namang pumuslit sila Mang Estong na makaalis na sila David. Nang makauwi naman si Jaime ay agad siyang tinawagan ni Mercedes upang bumalita at upang magtanong kung bakit niya dinala si Rafael kay Moises. Agad namang tinanong ng matanda kung anong kinakatakutan niya, na bakang akala niya ay makakaramdam pa sila ng lukso ng dugo. Pinaliwanag ni Mercedes na dapat ay pinaglalayo nila ang mag-ama kesa pinaglalapit nila, na nag-aalala siya dahil baka may malaman si Rafael, na pinasigurado naman ni Jaime na walang malalaman ng asawa niya kung wala silang sasabihin at kailangan niyang dalhin ng asawa niya kay Moises dahil siya ang alas niya na siya ang pangulo ng bansa at kailangan niyang masiguro na makakasakay siya sa lahat ng plano niya dahil si Rafael ang tutulong sa kanya para makamit niya ang kanyang mga pangarap. Sinabihan pa niya si Mercedes na lalong magdududa si Rafael kapag hindi siya tumigil sa kaplaningan niya at mag-relax lang siya na wag siyang magbungkal ng sarili niyang hukay, na siya na ang First Lady at kailangan niyang i-enjoy hanggang pangulo pa ang kanyang asawa. Dumiretso naman sila Mang Estong sa lugar kung saan sinabi ni Rafael, na natanong pa ng matanda na paano kung hindi dumating yung susundo sa kanila, na sinabihan naman ni Grace na magtiwala lang sila sa Pangulo, na pinaliwanag naman ng tatay niya na nagtiwala din si Moises noon kay Rafael, pero pinaalalahanan naman ni Grace na nakita nila kung papaano sumulpot ang mga tauhan ni Jaime sa bahay nila, na kung hindi sila binalaan ng Pangulo ay napahamak na sila, lalo't pumayag din si Mang Estong sa plano, na pinaliwanag naman niyang nag-aalala lang siya, baka nagkamali sila ng desisyon, na agad silang nagtago habang naghihintay sa kanilang sundo na uutusan ni Rafael. Nang nasa hospital si Calvin ay sinabihan siya ng nanay niya na tama ang tatay niya, na walang mabuting maidudulot si Moises sa kanila, na sinabihan niya din sila Maki at Maxine na mag-iingat sila dahil may ginawa man si Moises na masama o wala ay hindi masamang umiwas sa gulo. Walang kaalam-alam ang nanay ni Calvin na siya ang trumaidoros kay Moises. Nang hindi magtagal ay biglang may dumating na itim na van kung nasaan sila Mang Estong, na agad namang bumaba sila Vincent at Randy. Agad silang inalalayan ni Vincent at sinabihan niya silang kailangan na nilang umalis, na tinanong ni Mang Estong kung saan sila dadalhin at agad namang sinabi ni Vincent na sa lugar kung saan sila ligtas. Giniit ni Randy na wala silang dapat ipag-alala dahil mismong Pangulo ang nagbilin sa kanila na ilayo sila sa lugar na yun. Tinanong naman ni Grace kung ano ang balita kay Moises, na pinaliwanag ni Vincent na wala pa pero kailangan muna nilang unahin ang kapakanan nila. Nang maisan naman ni Agent Anthony kay Rafael yung tungkol sa kaso ni Christine, ay agad niya itong tinawagan kung saan pinaliwanag niyang kumpirmado na si Christine Malonzo ang pangalan ng biktima, at habang pinapanood ni Rafael ang mga larawan ay sinaad ni Anthony na may tamas sa ribs ang dalaga at may foul play kaya biktima siya ng murder. Sabay sinaad niyang iba na ang may hawak sa kaso pero wala pa siyang lead kung sino ang suspect at kung ano ang motibo. Tinanong ni Rafael kung bakit nilipat yung kaso, na hindi rin alam ni Anthony kung anong dahilan, na ang inisip niya ay dahil nahanap ang kalansay sa property nila at doon din itatayo yung housing project ni Mercedes,
na minabuti ni Jaime na ipasa sa isang agent na kabrad nila sa GSX, pero inutusan ni Rafael si Anthony na lihim siyang mag-iimbestiga tungkol sa kaso ni Christine at kailangan niyang alamin kung ano ang motibo at kung sino ang killer. Binilin pa ng Pangulo na dapat ay confidential ito na silang dalawa lang ang nakakaalam. Iimbestigahan din nila Rafael at Divine kung saan mapagtutugma-tugma nila na nawala si Christine ilang buwan ang nakakalipas nang malaman ni Mercedes na may relasyon sila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.